At tayo po'y dadako na po sa banal salita ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Ding. At ako, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo pong magkaisang dumalangin sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Salamat pong marami muli sa oras na ito na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Malaya kami makapagbigay papuri, pasasalamat sa indakilat banal na pangalan, O God. Muli salamat po, marami sing matamis na presensya, O Diyos, sa mga buhay na patutuo namin na pakinggan. Tunay kang Diyos na kumikilos sa aming buhay. At minsan na ba kami humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Pagpalain mo pong yung banal na salita sa oras na ito. Kayo po mangusap sa bawat isa sa amin. Alisin mo nung hadlang gawa ng kaaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba, paglulhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po sa pag-aalala din sa ating beloved, double honor respect sa ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida. At patuloy natin inaalala ang mga gintong turot aral ng ating minamahal ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat ng ating sa lahat kanilang buong sangbahayan, sa kanilang mga anak, at maging sa mga kapatiran, sa lahat ng webcast viewers sa aros na ito, at sa ating lahat dito sa dako ng San Fernando, magandang hapon sa lahat. Praise the Lord. Kindly po mga minamahal, tayo po'y makinig ng salita ng Diyos. Amen. Alam niyo po, napakalaga ng salita ng Diyos. Everybody say amen. Kaya tuwing tayo po'y mananambahan sa mahal na Panginoon, pagdating ng pagkikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal kung maaari, tayong lahat ay may banal na kasulatan. Everybody say amen. Tayo po'y may ballpen at may papel, at tayo po ay makinig ng maayos. Palapakan na muna natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Sapagkat dito po tayo mga minamahal, kukuha ng lakas. Everybody say amen. Ang salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, ito po ay isinulat para sa ating ikatututo. Everybody say amen. Written for a purpose, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, to give hope, mga minamahal, to men. Everybody say amen. Magbigay ng pag-asa sa tao from the book of Oseas. From the book of, sa Romans chapter 15, verse 4. Roma 15:14. Romans chapter 15, verse 14. Verse 4. Verse 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Amen. Mga Roma, Kabanatang 15, talatay 4. Sapagat ang anumang mga bagay na sinulat ng una ay nangasulat dahil sa katututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang salita ng Diyos. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, written for a purpose. Una, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Amen. Isinulat para sa ating ikatututo, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Upang mga minamahal sa pamamagitan ng pagtitiis at pagbibigay aliw ng salita ng Diyos, tayo po'y magkaroon ng tinatawag na pag-asa. Amen. Alam niyo po, mapalad po tayo mga minamahal, sapagkat yung pag-asa na nanggagaling salita ng Diyos, ito'y matatag sa bawat isa sa atin. Amen. Sapagkat mga minamahal, kapag ang salita ng Diyos ay hindi mapakinggan, mga minamahal, maraming tao nagsusuicide. Amen. Maraming tao nagpapakamatay dahil meron silang tinatawag na depression. Amen. Subalit tayo po na nakikinig ng salita ng Diyos, kahit ano nga pagsubok dumaraan sa buhay natin, nandoon naman natili tayong matatag sapagkat meron tayong pag-asa.
alam natin ang Diyos ay kasama natin. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Kasi meron tinatawag na anxiety, yung problem. The problem of anxiety. Everyone, mga minamahal, is familiar with anxiety. Ever say amen? It is a problem of epidemic proportions. Ever say amen? Totoo yun, mga kapatid. Amen. Ang anxiety, ito po ay problema, mga minamahal, sa lahat. At alam natin kung anong may dudulot nito sa tao, mga minamahal. Ever say amen? Pag ang tao, mga minamahal, merong tinatawag na anxiety, maramdaman niya tinatawag na insecurity. Ever say amen? Ibig sabihin, there is, something bad is going to happen. Marami siyang naiisip na mga bagay na negative. Ever say amen? Pag nandyan yung tinatawag na kabalaka sa Bisaya, ever say amen? Yung kabalaka ba, o yung tinatawag mga minamahal sa Tagalog na pangangamba, ever say amen? Pag ang tao naramdaman niya yung kabalaka, mga minamahal, talaga naman po nga, hindi ka na makatulog halos. Amen? Pirmi ka na lang magulanon. Ever say amen? Kay tungod ni ining kabalaka, mga minamahal. So nag-iisip ka lagi na may mangyayaring hindi maganda. Amen? At ang sabi po yung tinatawag na helplessness. Yung helplessness, mga minamahal, there is nothing I can do. Naisip mo na wala kang magagawa. Helpless condition ka. Ever say amen? Yun ang tinatawag na anxiety, kabalaka, mga minamahal. Helpless, maramdaman mo yung tinatawag na helplessness. Parang walang tutulong sa iyo. Amen? At wala kang magagawa. At yung tinatawag na isolation, pag sinabing isolation, there is no one to help you. Walang tutulong sa iyo, mga minamahal. Pero sa ating mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, kapag nababasa natin ang salita ng Diyos, punong-puno tayo ng pag-asa, paglaom. Ever say amen? Amen. Isa mo ng malakas na palakpak sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng may pag-asa, sumigaw ng malakas ng praise the Lord. Paglaom. Ever say amen? Meron tayong pag-asa kapag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka babagsak, hindi ka manlulupaypay, hindi ka manghihina, hindi ka madistress. Ever say amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Malaking pag-asa. Hopeful ba ang buhay natin? Punong-puno ng pag-asa ngayon. Nung araw tayo wala sa Diyos, masasabi ko ang buhay natin walang pag-asa. Wala kang pag-asa, mga minibig sabihin, you are hopeless condition because the condition of man outside of Christ is hopeless condition. Ever say amen? Amen. The condition of man outside of Christ is depraved, wicked, without spiritual and eternal life. Pag ang tao wala sa Diyos, you are in a hopeless condition. Subalit kapag tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tayo po yung punong-puno ng pag-asa. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Bakit sabi po ng Biblia? Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ma-overcome natin yung tinatawag na anxiety. Mga minamahal, una, magtiwala tayo sa Diyos. Ever say amen? Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Ito ang the best na weapon ng Kristiyano. Ilagak mo ang tiwala mo sa Diyos. Pag ibigay mo ang tiwala mo sa Diyos, mga minamahal, mga kapatid, matatag ang iyong kalalagyan. Ever say amen? Dahil ang mahal na Panginoon, alam niya ang mabuting bagay para sa atin. Sabi nga ng Biblia sa Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ever say amen? Ang Panginoon ang aking magbabantay o pastol. Sabi po ng Biblia, hindi ako magkulang. So ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang Diyos ang ating pastol, mga minamahal, sa buhay mo, ang Diyos, hindi ka pagkukulangan ng mahal na Panginoon. Sabi ni Psalmista David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Ang mahal na Panginoon ang gagabay sa iyo.
Patnubayan ka ng mahal na Panginoon sa tinatawag na green pastures. Amen. Kindly open your Bible from the book of Psalm chapter 23. Pakibasa natin sandali. From the book of Psalms, chapter 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down green pastures. He leadeth beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk to the valley of shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Mga awit, Kabanatang 23, ang talatay 1 hanggang 6. Ang Panginoon ni aking pastor, hindi ako mangailangan. Kanyang pinihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kanyang pinapanauli aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng linong kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan sapagkat ikaw ay sumasakin. Ayong panalo at ayong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sarap ko, sarapan aking mga kaaway. Iyong pinahira aking ulo langis, aking saro ay napamantunay na ang kabutihan ay kaaway susunod sa akin sa lahat mga karawan aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Maliwanag po ang sabi po ng Biblia, the Lord is my shepherd. Sabi na Haring David, I shall not want. Means, mga minamahal, that I will not lack anything necessary. Everybody say amen. Amen. For God's will be accomplished, mga minamahal, in my life. Sa buhay natin, mga minamahal, makikita natin ang Diyos papatnubay sa atin. Everybody say amen. Ang provision ng mahal na Panginoon, kapag naglilingkod ka sa Diyos, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, ang iyong pastor, susuplayan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Bibigyan ka ng magandang kinabukasan. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, may magandang kinabukasan, may magandang hinaharap ang buhay mo. Everybody say amen. Sapagkat magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Kanya. Everybody say amen. Maraming paraan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maradagang pamaagi ang Ginoo para mga minamahal, panalanginan niya ang iyang mga katauhan. Everybody say amen. Maraming paraan ng Diyos upang supplyan niya ang pangangailangan ng bawat isa na sa kanyang mga anak. Amen. Kaya sabi ni Haring David, hindi tayo magkukulang. Ibig sabihin, the Lord is our shepherd. Sabi po ng Biblia, ibig sabihin, we shall not want. Everybody say amen. And the Bible says, there is no want to them that fear Him. Everybody say amen. Walang anumang magkulang sa mga taong umiibig sa mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, He maketh me to lie down in green pastures. Ibig sabihin, because of the presence and nearness of God, mga minamahal, we can lie down in peace and nothing to be feared. Palabakan mo natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Wala tayong dapat ipangamba, ikatakot kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat pangako ng Diyos, mga minamahal, sasamahan tayo ng ating mabait na Diyos. Kaya pag naglilingkod ka sa Diyos, wala kang dapat ipangamba. Isipin po natin, mga kapatid, wala kang dapat ipangamba. Anumang bagay, wala kang dapat ikabahala, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat pangambahan, sapagkat alam mo ang Diyos ay nasa patnubay ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala nang ibang hanapin pa. Everybody say amen. Kundi sabi nga ng Biblia, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng bagay, idaragdag na lang sa atin. Maliwanag po yun, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong hinahanap mo? Hindi mo makita sa sariling karunungan sa kakayahan mo, subalit kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Unahin lang natin ang katwiran ng Diyos, ang paglingkuran, ang mahal na Panginoon. Sapagkat alam ko po, mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi natin kayang iplano ang buhay natin. Pakatandaan po natin.
Sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 23, I know that the way of man is not in himself. It is not in man to direct his steps. Hindi natin kayang iplano. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Ever say amen? Jeremiah 10:23, kindly. From the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Amen. Jeremias, Kabanatang 10, ang talata 23. O Panginoon, kanastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So maliwanag po mga kapatid, sabi po ng Biblia, hindi sa tao ang nag-guide sa kanyang buhay. Bakit ka nandito ngayon? Dahil ito'y plano ng Diyos para sa iyo. Ever say amen? Amen. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon ang siyang mag-guide sa buhay natin kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. May magandang plano ang Diyos, may magandang layunin ang Diyos sa buhay natin. Ever say amen? Kaya sabi mo ng Biblia, pakatandaan po natin, kapag nasa mahal na Panginoon tayo, free from any worry. Ever say amen? Amen. Wala tayong dapat ipangamba. Kahit yung pagkain mo sa araw ng bukas, hindi mo dapat ipangamba. Amen. Maliwanag sabi po ng Biblia, you are more value than a sparrow. Ever say amen? Mas mahalaga pa kayo sa mga ibon sa langit. Ang mga ibon sa langit, wala silang trabaho, wala silang bangan, subalit hindi sila pinagutom ng Diyos. Mas higit pa tayo sa mga ibon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag meron kang karamdaman na Kristiyano, meron kang karamdaman, wala kang dapat ikatakot. Mga minamahal, last 3 weeks ago, sunod-sunod ang tawag text galing sa Toronto. Yung keyboardista doon, yung instrumentalist doon, mga minamahal, na hospital, at pinakita sa akin yung picture, unconscious, nasa ICU, ang daming tubo sa kanyang ilong, sa kanyang bibig. 2 weeks ng unconscious, mga minamahal. So, humingi ng backup prayer sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Every day, alos tumatawag ako, inililihans, hindi man sila makapasok sa ospital. Yung picture na lang, mga minamahal, kasama yung kanyang beloved wife, 2 anak, dumudulog, dumadalangin, pati yung mga auntie niya nasa US. Mga minamahal, unconscious siya, ilang linggo ng unconscious. Mga minamahal, by prayer, sabi ko mag-fasting, manalangin po tayo, walang imposible sa Diyos. Sa unang dalangin natin, beloved pastor. So mga minamahal, by phone, sige, by phone, mag-pray. Mga minamahal, ngayon po mga minamahal, bumalik na yung kanyang katawan, nakakausap mo ng maayos, tumatawa na tinanggal na lahat ng tube. Mga minamahal, ganon kamabait ang ating mabait na Diyos. Ever say amen? Amen. Sabi nila, COVID-19, mga minamahal, so delikado raw. So mga minamahal, sabi ko, mag-pray. Manalangin tayo, dumulog tayo sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sabi nga ng Biblia from the book of Philippians chapter 4, verse 6. Kindly open your Bible. From the book of Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Pilipos, Kabanatang 4, ang talata 6. Huwag kayo magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Oh, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng malakas ng praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? Be careful for nothing. Huwag kayong mabahala sa anumang bagay. Kung hindi sa magitan ng pananalangin at pagsusumamo at pagpapasalamat, ipakilala niyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ever say amen?
So ito'y maliwanag, sabi ng Biblia, be careful for nothing. Kahit anong mangyari, wala kang dapat ipangamba. Wala kang makain ngayon, huwag kang dapat matakot. May karamdaman ka ngayon, wala kang dapat ikatakot. Ever see man? So kukunin ng Diyos yung pangamba sa iyo. Papalitan ng kapayapaan ng ating mabait na Diyos. Sabi po ng Biblia, huwag tayong mabahala sa anumang bagay, mga minamahal, kung hindi pakilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan. Yung po nangyari, mga minamahal. So, salamat sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Sabi ng kanyang beloved wife, nagpapalakas na lang siya kasi almost 2 weeks unconscious. So, mahina yung muscles. So, kailangan siyang mag-recover muna. Ngayon, lalabas na sa ospital ang ating kapatid. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So, dito natin makikita kapag tayo po'y nasa Diyos, kapag tayo tumatawag sa mahal na Panginoon, naglilingkod sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, wala kang dapat ipangamba, tanggalin mo yung anxiety sa buhay mo sapagkat hindi makakatulong yan sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Ever see, man? Huwag kang mangamba na baka hindi mo kayang gawin, kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Ever see, man? Huwag mong isipin na nag-iisa ka, meron kang kasama ang Diyos. Ever see, amen? At huwag kang mangamba sa araw ng bukas, mga minamahal, sapagkat alam ng Diyos yung mabuting bagay para sa iyo. At ipinangako ng Diyos, sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay ay mabuting ibibigay ng Diyos para sa atin. There's nothing about to worry tomorrow. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ba't ka ba matakot? Ba't ka ba mangamba? Ang kailangan, prayer. Ever say amen. Ang kailangan natin, revival. Kailangan natin magpakalakas sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan natin magsumamo, mag-ayuno, tumangis sa mahal na Panginoon. Kapag naramdaman mo yung pandulupaypay sa iyong paglilingkod sa Diyos, gusto ng mahal na Panginoon, mag-alay ka ng fasting. Ever say amen. Gusto ng mahal na Panginoon, mag-ayuno ka para mawala yung fear. Ever say amen. Mawala yung anxiety, mawala yung kabalaka. Ever say amen. Mawala yung carnality, mawala yung panghihina, lalakas ang yung spiritual. Minsan pinahintulot ng Diyos yung mga problema para mga minamahal, i-revive natin yung ating spiritual, i-renew natin yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Narinig niyo yung patutuo kanina? Sabi ng doktor, appendicitis ba yun? Ang tawagan na sa terms sa mga medical. Meron siyang tumawag, sabi ko, magsisipo kayo. Manumbalik sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Dinala sa ospital, ayaw tanggapin sa ospital, mga minamahal. So, mga minamahal, walang ibang lalapitan kung hindi ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Sabi ko, magpakainit sa paglilingkod sa Diyos, magsisi, manalangin po tayo, walang imposible sa mahal na Panginoon. Anong nangyari? Lumabas yung dugo, mga minamahal ngayon, wala na siyang karamdaman, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Meron pa tayong dapat ipangamba? Meron ka bang dapat ikatakot kapag ikay naglilingkod sa Diyos? Wala ka nang dapat ipangamba. Ever say, amen. Huwag kang magulumihanan sa araw ng bukas. Malayo pa yung araw ng bukas. Ngayon, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa Diyos yun ang ating ayusin. Amen. Ayusin mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Yung nagpatutukay na, nag-backslide. Almost 10 years nag-backslide. Anong mapapala mo? Anong nakuha niya? Sakit, problema, bisyo. Amen? Wala kang mapapala. Pero naman bumalik sa mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon. Wala nang sakit, hindi na siya mabangungot, napakasakit na karamdaman yung bangungot. Ever say amen? Pag-igda mo pa lang, mga minamahal, mabangungutin ka na. Napakasakit na karamdaman yun. Pero ngayon, kapag naglilingkod sa Diyos, payapa kang matulog, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang kailangan ng Kristiyano magtiwala sa Diyos, trust in the Lord. Ever say amen? Pangalawa, mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga kapatid,
Pagkatapos natin magtiwala sa Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, maging tayo po ay magtiwala sa malapitan. Kindly open your Bible from the book of Hebrew, chapter 4, verse 16. From the book of Hebrews, chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 4, ang talatay 16. Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipatamo ng awa at magkasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Oh, everybody shout, praise the Lord. So anong dapat natin gawin? Come boldly unto the throne of grace. Everybody say amen. Tayo po'y lumapit sa biyaya, sa trono ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, because Christ sympathizes, mga minamahal, with our weaknesses, sabi po ng Biblia, we can confidently approach the heavenly throne, knowing that our prayers and petitions are welcome and desired of our heavenly Father. Everybody say, praise the Lord. We come boldly unto the throne of grace because Christ sympathizes with our weaknesses, mga minamahal. We can approach our heavenly Father. Everybody say amen. We come boldly into the throne of grace and our prayers are welcome. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Welcome ang bawat isa sa atin. Tayong lahat merong tinatawag na direct access to God. Everybody say amen. Meron kang diretsyong access sa Diyos. Hindi na kailangan yung mga pari, mga minamahal, ikaw mismo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pwede mo ma-approach ang Diyos at mabait ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya napakasarap naglilingkod tayo sa Diyos. Alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin yung turo ng Biblia. Hindi tayo naging bulag sa katotohanan nung tayo na sa reliyon. Hindi natin alam ang katotohanan, mga minamahal. Hindi natin alam ang tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero dito naramdaman natin gaano kamabait ang Diyos, ang mahal na Panginoon sa bawat isa atin. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya kung ang Kristiyano po ay naramdaman niyang insecure siya, mga minamahal, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. In-encourage tayo ng lahat na dumalangin. Kaya nga po in-encourage natin ng lahat kung maaari sa inyong mga tahanan, meron kayong private devotion. Paggising ng umaga, kahit 2-3 kanta, kumanta muna kayo. Awitan muna ninyo ang mahal na Panginoon. Ebarsiman. Sasalubong ang presensya ng Diyos sa inyo. Isang kanta pa lang, magpupuri ka sa Diyos, awitan mo ang Diyos, maramdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Bago tayo lumabas ng bahay sa trabaho sa inyong mga nabuhay, meron kayong tinatawag na prayer o devotion prayer sa mahal na Panginoon. Gumising ng maaga, umawit sa mahal na Panginoon. Yun lamang ang napakalapit natin sa mahal na Panginoon. Amen? Pagdating ng gabi, kung maaari bago tayo matulog, umawit po tayo sa mahal na Panginoon. Magkaroon kayo ng prayer sa inyong mga tahanan, kasama ang inyong mga anak. Dahil kapag kayo nagkakaisang pamilya na nanalangin, hindi kayo kagayang gabiin ng dyablo. Nagagapi ng dyablo ang isang pamilyang Kristiyano dahil nagkulang sa prayer. Amen. Nagkulang sa panalangin na mga minamahal na ito'y pinaka-importante na ang pamilya ay may prayer, mga kapatid. Amen. Kapag meron tayong prayer, mga minamahal, nandyan ang mahal na Panginoon. Panghawakan po kayo ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain kayo ng ating mabait na Diyos. Amen. Kaya ugaliin po natin, hindi lamang dito sa church tayo nagpupuri, hindi lamang dito sa church na sama-sama tayong dumadalangin, maging sa inyong mga tahanan, mga kapatid. Ugaliin ninyo na kahit 2 kanta, 3 kanta ba na inyong alam, kumanta kayo sa mahal na Panginoon. Ito'y sikreto, napakabisang sikreto para tayo po ay panghawakan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya po mga kapatid, napakapalad po natin, Ebarsimen. Dahil na tinuturo dito sa atin kung paano tayo lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Come boldly unto the throne of grace, sabi ng Biblia. Kapag tayo lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos, welcome ang lahat ng prayers ng bawat isa sa atin. Ebarsimen. So mawala yung anxiety, mawala yung kabalaka, mawala yung problema. Hindi na tayo matakot, mga minamahal. Wala ka nang dapat ipangamba. Dahil ang Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay. Kayang dugtungan ng Diyos ang iyong buhay. Kahit aabot ka pa ng 85 years old, 90 years old, kayang gawin ng mahal na Panginoon. Ebarsimen. Kaya po mga kapatid, ito po ang sabi ng Biblia, huwag tayong matakot, umangamba. Maglagak tayo ng tiwala sa mahal na Panginoon. Ebarsimen. At magtiwala tayo sa Diyos, mga minamahal. At mga minamahal, huwag tayong dapat mangamba sa anumang bagay dahil ang gawa ng kaaway, gusto kayong bigyan ng doubts and beliefs. Pero kapag tayo po'y masikap sa paglilingkod sa Diyos, panghawakan tayo ng mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Habang tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon, tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ating lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Sabi po ng Biblia, siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Siyang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay nating iniling kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Kung meron tayong mga bisita rin po, atin silang iniling dito sa harap para tanggapin ng formal ng ating mahal na Panginoon sa ating mga bisita. Umawit po tayo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, praise the Lord. Sinong na iyong pagmamahal doon humihila kapag pagod na sa paglalakbay itong buhay sa bawat buhay mo ay magkapahingang tulad sa bisig
Palapakan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ug alang sa atong mga minahal nga mga bisita niya karon sa atong sa tubangan, bulaan ka mo maigsoon. Kayang Ginoo dunay plano sa inyong mga kinabuhi. Amen. Ug bulahan ka mo kayang Dios mo'y nagtawag kaninyo karon. Aron mahimo kang anak sa Dios. Labaw pa sa anak sa presidente. Labaw pa sa anak sa gobernador, sa mayor, anak ka sa Dios. Mahimo kang anak sa Dios. Adto na kay gahom, mahimong anak sa Dios. Kung imong dawaton ng Ginoo, mga minamahal, sa kabulahan nga tao, ang tao mahimong anak sa Dios. Ever see, amen? Kayo bisag usay atong panginanglan, mahimo sa Ginoo ang tanan. O gampingan kamo sa Dios, labaw sa tanan ang kaluwasan. Matod ba sa Biblia, sanang midawat kaniya atagan niyang kagahom, mahimo kamong anak sa Dios. Magapanunod kamo sa gingarihan sa Dios. Baguon sa Ginoo ang atong mga inyong kinabuhi ug panalanginan sa Dios ay inyong kinabuhi. Og ako nga nyo, ibayaw inyong kamot. Mao ni reklamento kini sa kaluwasan, pagtuo sa Dios, paginulsol sa atong mga sala, ug dunay bautismo karon sa tubig, mabautismo kamo para maugasan ninyong sala, og ang inyong ngalan may sulat sa libro sa kinabuhi. Ilito kini pagampo, sabat kamo Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imong pagpili kanako. Salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Ni ako karon sa imong atubangan o ginadawat ko ikaw. Akong manluluwas Ginoo, Dios ug Hari sa akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Duksukad sa akong pagkabata, anton ning orasa. Og imuani mo akong tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Alagaran kita Ginoo, antod sa imong pagbalik. Kini akong gipangayo o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Magampo kami para ninyo, ang langit mong amahan o Diyos, makagawam sa tanan. Sa unang pagampo sa among mahal na Pastor Will Estrada Almeida, panalanginan ang mga kalagmidawat kanimo Diyos. Ug ning oras sa pasaylo sa ilang mga sala Ginoo, isulat ang ilang alang sa libro sa kinabuhi ug himuan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Kini among gipangayo sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dalay ko ng Diyos, anak ka mo sa Diyos. Pwede ka magpabautismo niya, doon ay bautismo libre o ay bayad, mga minamahal. God bless po. Ug magampo kitang tanan sa atong panginanglan ning oras sa maigsoon. Sumala sa atong giton-atunan sa pulong sa Dios, mga minamahal atong itugyan sa Dios ang tanan natong kabalaka. Wala tay angay ikaguol, ikabadlok, ikabalaka kay ang Dios mga minaandam sa mutabang kanato. Magampo kita mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maginulsol ang matagos sa mga minamahal sa atong mga paggugulang, mga itagpasaylo sa Ginoo, paubos ang atong kaugalingon, aron ang Dios maminaw sa atong mga pag-ampo. Hallelujah. Niya kami o Dios sa mga tubangan, Ginoo, sa unang pag-ampo sa among mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Sa makausap pa Ginoo mga yamig kapasaylohan sa among mga pagkukulang sa mga tubangan. Din kami nakaplagan sa among mga kaluyahon, sa among mga kahinaan o Dios. Kung ning oras sa Ginoo malimtan ang among mga kalapasan o kasalanan. Ginoo sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor, panalanginan ang imong mga katawan o Dios. Dalayin ko panalanginan sila sa tanang butang, sa financial, material, ilabi na sa spiritual, likunan sila sa ilang pagpangalagad. Panalanginan ang ilang mahal sa kinabuhi, ang ilang mga loved ones, tagahigayon makaduol sa imong tilan. Kuptan silang tanan, O Diyos, ilikay sa mga dagutan, mga sakit balatian, O Diyos. Panalanginan ang mga negosyo, mga napanginabuhian, O Diyos, hallelujah. Tagaan silang taas kinabuhi, aram padayon silang mga pangalagad kanimo. Panalanginan sila kung ano mga sakit sa ilang kalawasan, sa ilang mga problema, at tagang kasulbaran. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Ipandong ato nga kamot sa atong ulo mga igsoon. Sige, atong badlungan ng mga balatian. Sige po, hallelujah. Langit nung amaning oras sa Ginoo sa unang pagkampo sa among beloved Pastor. Among gigamit ang imong halangdong gamhanang ngalang Ginoong Hesus. Among gibadlungan tanang buhat sa kaaway, mga sakit balatian, mga problema sa kaigsunan, pagduwa-duwa, kabugnaw, hallelujah, cast out in the name of Jesus, hallelujah.
Dahil mo yung mga sakit, baladian, problema, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Be blessed and be strong in Jesus' name. Amen. Palapakan na itong Ginoo, my son. Manindog kitang tanan, mga minahal. Bulok sa kitag tulog ka beses, singgit kitag kusog na hallelujah, praise the Lord. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung makabalik kita kadali sa atong lingkuranan, atong announcement po, mga minamahal, padayon kita na magkuha sa atong special offering. Ever say amen. Mga minamahal, sa pagkakaroon, ato lang isulti ka ninyo, ay ang atong mga sambahan karon atong gipatrabaho. Amen. Diri nagpatrabaho tag simbahan, dito sa Danau nagpatrabaho sab kitag sambahan. Amen. Doon na tayo yuta dito, 2,000 square meter. So nagtukod tag simbahan, dako kayo. 1,000 ang floor area lang sa simbahan. Ang floor area lang simbahan is 1,000 square meter. Ang floor area simbahan atong gitukod dito sa Danau. So nalangan ta kay nagsikitag bako kay gahi ang yuta, di ma-level. So ato pang gi-level, maiksoon kitang bakan. O saka atong tambak dito, 20 katrak para ma-level siya. Unyag gahi ang bato, nagkuha patag bako na dunay katong murag pang sawagana, breaker ba to? Mami na mahal. So, para ma-level yun. So, nagpablit pantag 160 kapunuan nga lubi. O mga 120,000 to siya, kay tagbay 2,000 taas kayo mga lubi. Kaya nga itong plano, ang 60, magamit na to dito sa Danau, ang 20 atong gamiton dito sa may Bantayan Island. Ang atong yuta sa Bantayan Island, 1,000 square meter, ato nang nabayran, 600,000 palapakan nato ang Ginoo. Amen. So nagtukod na po sambahan dito sa Bantayan Island. Doon na tayo yuta dito sa may Camotes, sa may Olango Island, 800 square meter. Nabayran lang po nato, maiksoon, almost 450,000. Kaya bayad na tanan, mga minamahal, tukuran nato mga simbahan, palapakan nato ang Ginoo. Amen. So kini ba itong mga gipatrabaho karon, maiksoon, kini para sa inyong tithes and offering, sa inyong special offering. Amen. So salamat sa Dios nga kamo gihapon ang kamo mga minahal ang naghatag ani. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So kining tanan para kini sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Matukod kini mga sambahan ato ning kaugalingon para sa mga anak sa Dios na manambahan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So dili kawang inyong paghatag, maigsoon, mga minamahal, kaya salamat sa Dios. Dagantang kisuportahan. Sambuanga, gitabangan po natong Sambuanga, mga minamahal. Dagan po itong kitabangan. Nagpatukod pa kataro sambahan dito sa may, sa Bohol, 2 kasambahan ang atong tutukod dito sa may Kalapi o dito sa may Dao, sa Tagbilaran City. Mga minamahal. So, kaya mga minamahal, kinainyong paghatag, buhos mga minamahal para sa mga bulaton sa Ginoo, para inigabot sa panahon, doon ay nindot na mga sambahan ang atong bulaton. Ever say, praise the Lord. Palapakan nato ang atong buot ang Ginoo. O dalig ko ng Diyos, announcement, doon ay children's choir practice after the service. Uman sa atong closing prayer, doon ay practice ang children's choir. Atong panambahon diri Miyerkules alas 4 antod sa alas 8 sa gabi, Biyernes alas 6 antod sa alas 11 ug Domingo alas 10 antod sa alas 3 sa hapon. Moy atong service adlaw nga panambahon. Dali ko ng Dios. Magapanindog kitang tanan mga igsoon ug magampo kita para sa atong closing prayer. Praise the Lord. Beloved Brother James. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin maminamahal. Mapagpalang Diyos sa lahat sa mga pangalan ni Jesus, sa pangulang dalangin ng mga pastor, sa po ng mga binabisira, mga magagawang ng sharing ito Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa aming natapos na pananambahan sa mga araw at oras ito Diyos, simula sa pag-awit sa Joyful, solid mga testimonyo namin mga kapatid. Kaya din sa pagpapaliwanag tungkol sa pagbibigay sa lahat, ibangilo ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, at higit sa lahat sa matamis na pasensya na lagi mong pinapadama sa aming malapan. Sa aming temporaryo pag-hiwawalay ng Panginoon, ingatan mo po Diyos ang bawat isa sa amin, naliyo mo sa mga disgrasya, aksidente. Sa pangalan ni Jesus, itong lahat aming dalangin. Praise the Lord.
Amen. God bless you po. We love you in the Lord. What our dearest Jesus loves you po. God bless you po. We love you in the Lord. Amen. Praise the Lord.